Nakaupo sa kagubatan, sinabihan ni Xu Jingming si Eva na kailangan niya muna itong i-deactivate ng panandalian, at ang AI ay masayang sumang-ayon. Tinap niya ang kanyang smart arm guard upang patayin ang aparato upang ang kanyang pribadong pag-cultivate ay manatiling isang lihim. Pagkatapos ay ginastos niya ang kanyang mga puntos upang pataasin ang kanyang lakas, at kinumpirma ng system na naabot na niya ang tier 4 na high rank, na nagpataas sa kanyang vitality patungong 6,517 at ang kanyang mental strength patungong 5,025. Hindi nagtagal, isang malakas na pagsabog ng gintong kidlat ang pumutok sa kanyang paligid habang inaabsorb ng kanyang katawan ang biglaang pag-alo ng enerhiya. Naisip niya na ang makapangyarihang pakiramdam ng lakas na ito, talagang napakaginhawa. Napagtanto niya na ang kanyang mental strength ay malamang na mangangailangan ng isang tier 5 breakthrough upang lumampas sa 6,000 threshold, at kinalkala na 43 araw na ang nakalipas sa mga guho, na nag-iiwan lamang ng 17 natitirang araw habang ang populasyon ng mga lokal na halimaw ay unti-unti nang kumakaunti. Nagpasya siyang subukan ang kanyang na-upgrade na lakas laban sa isang mid-rank tier 6 na beast kasunod nito. Bigla na lamang, binalaan siya ni Eva na 5 ability users, kabilang ang isang S-rank fighter, ang mabilis na sumusugod ng diretsyo patungo sa kanya. Pinamumunuan ni William Mark at Alinka ang kanilang squad sa masukal na kagubatan sa buong bilis. Agad na nakita ni Xu Jingming ang grupo at napagtantong sila ay mga miyembro ng Heavenly Limit Martial Arts Hall. Pinalibutan ni Mark at ng kanyang squad ang kinaroroonan ni Xu Jingming na lugar, habang tinutukso at pinagtatawanan ni Mark ang Rogue Hunter sa pagkakaroon ng napakasamang kapalaran. Kalmadong nagtanong si Xu Jingming kung bakit siya ang kanilang kinakalaban gayong wala naman siyang ginagawang masama laban sa kanila. Ipinaliwanag ni Mark na ang isang malayang henyo na may ganoong mapanganib na talento ay hindi maaaring hayaang gumala ng malaya. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang A-rank Beast Enhancement Ability, na nag-aanyong isang mabangis at dambuhalang kulay abo na lobo. Mismong habang itinataas niya ang kanyang mabigat na talem upang umatake, pinigilan siya ni Alinka, na ipinapaliwanag na ang kanilang martial arts hall ay mahusay makitungo sa mga henyo at nag-aalok na patawarin ang kanyang buhay kung sasang-ayon siyang sumali sa kanilang squad. Yumuko si Mark patungo kay Alinka at ipinaalala sa kanya na inutusan lamang sila ni Vice Director Chalf na pumatay, hindi upang mag-recruit ng sinuman. Habang ibinabaon ng kanyang mga kamao sa galit, humakbang pabalik si Alinka at sinabi kay Mark na hawakan ang sitwasyon sa kung anong paraan man ang gusto niya. Ngumiti si Mark at inutusan si Alinka at ang mga bodyguard na isecure ang perimeter habang personal niyang papatayin ang target. Binalaan ni Eva si Xu Jingming na nahaharap sila sa 4 na tier 6 na fighter at isang tier 5 user, na pinapayuhan siyang gamitin ng Beast Emperor Bone upang mag-teleport palayo. Gayunpaman, pinalagpas at itinuring lamang ni Xu Jingming na basura ang mga kaaway at idineklara na sa halip ay lilipulin niya silang lahat. Sa sandaling ay activate niya ang kanyang Golden Transformation. Nakilala ito ni Alinka bilang ang pambihirang kapangyarihan ng SS Rank Prodigy ng Great Xia. Napagtanto niya na ang hunter na ito ay si Xu Jingming mismo at nagulat nang makitang naabot na niya ang tier 4 na high rank. Nalaman din ni Mark ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at nagdiwang, na ipinagmamalaking masaya niyang dadalhin pabalik ang bangkay ng henyo ng Great Xia. Nagpakawala siya ng kanyang Shattering Star Slash, ngunit simpleng ngumiti lamang si Xu Jingming. At inihanda ang kanyang nakamamatay na Thunder-Piercing Demon Slayer Spear Technique. Ang gintong lightning beam ay madaling pumutok at humawi sa atake ni Mark, na nagpuno sa Beastman ng matinding takot at pagkataranta. Bago man lang siya makakurap, ang lightning spear ay dumiretso sa pagbaon sa dibdib ni Mark, na pumatay sa kanya ng instant. Sina Alinka at ang mga natitirang gwardya ay gulat na gulat. Hindi sila makapaniwala na si Mark, na isang tier 6 na expert at ang pinakamalakas na mandirigma sa kanilang squad, ay napatay sa loob lamang ng iisang segundo. Nang matalo si Mark, nagtawagan ang mga natitirang mentor upang magkakasamang umatake habang inilalabas ni Alinka ang kanyang summoning circle, na ipinatatawag ang Snow Banshee, ang Kama Itachi Demon King, at ang 100-Eyed Ghost upang patayin at gipitin si Xu Jingming. Casual na pinalagpas ni Xu Jingming ang kanyang mga summons bilang mga simpleng parlor tricks lamang at nagpakawala ng kanyang Thunder Prison Technique.
Sa kasunod na sandali, ang isang pagsabog ng gintong kidlat ay pumatay at lumipol sa lahat ng tatlong ipinatawag na nilalang. Nakaipit sa loob ng natitirang electric blast, natakot si Alinka sa nakatatakot at napakalakas na kapangyarihan ng kanyang SS rank ability. Gayunpaman, umaasa pa rin siya na matatalo siya ng tatlong tier 6 na mentor kung magkakasama silang lalaban ng seryoso. Mabilis na sumugod si Xu Jingming ng diretsyo sa tatlong mandirigma at madaling hinarang at nag-counter-atake sa kanilang mga sabay-sabay na patama. Lalo lamang nitong tinakat ang mga mentor habang napagtanto nila kung gaano nakatatakot ang isang SS rank prodigy, na idinadagdag na kailangan nila siyang iligpit bago pa siya lalong lumakas. Tinukso sila ni Xu Jingming, habang nagtatanong kung talagang naniniwala ba sila na ang kanilang maliit at mababang lakas ay sapat na upang kumuha ng kanyang buhay. Napagtanto ni Eva na casual lamang na ginagamit ni Xu Jingming ang mga tier 6 na expert na ito bilang mga training dummy upang umangkop sa kanyang bagong na-upgrade na katawan, habang nagtatanong kung kailan siya naging ganoon pakalakas. Natawa si Xu Jingming sa kanyang pagkalito dahil nag-level up siya habang ito ay naka-deactivate, habang casual na sumasagot na palagi naman siyang malakas ng ganito. Pinataas niya ang kanyang bilis at tinamaan ang isa sa mga mandirigma. Pagkaraan lamang ng 3 minuto, ang lahat ng tatlong tier 6 na mentor ay nakahandusay patay sa demuhang na bahira ng dugo, na nag-iwan kay Alinka na labis na nasindak. Humarap si Xu Jingming kay Alinka at sinabi sa kanya na siya na ang susunod, na nagtulak kay Alinka na ihanda ang isang defensive ring. Agad niyang dinurog ang gamit upang ilabas ang mahika nito, na lumilikha ng isang makapal na kulay asul na energy barrier sa kanyang paligid. Hiniling ni Xu Jingming kay Eva na i-scan ang kalasag, at iniulat nito na ang enerhiya ay nagmumula sa hindi bababa sa isang grade 8 protective talisman. Dahil alam na ang isang grade 8 barrier ay mahirap sirain, kinargahan ni Xu Jingming ang kanyang kamao ng gintong kidlat at tinamaan ang kalasag, ngunit ang pagsabog ay nabigong mag-iwan ng kahit anong marka. Sinabihan siya ni Alinka na itigil ang pag-aaksaya ng kanyang enerhiya, na ipinapaliwanag na ang grade 8 shield na ito ay kayang tumagal ng 3 buong oras at ganap na hindi masisira para sa kanya. Lihim siyang nagsisisi na hindi siya tumakas ng mas maaga, ngunit nakaramdam ng kaginhawahan na ang talisman ay magpapanatili sa kanya na ligtas mula sa kapahamakan. Sa pagtatangkang pilitin siyang umalis, binalaan siya ni Alinka na higit sa 10 tier 6 fighters mula sa kanyang martial arts hall ang magkikitang muli sa lugar na ito sa loob ng hindi bababa sa 10 minuto. Alam ni Xu Jingming na maaari siyang nagbubluff lamang, ngunit nagpasya siyang huwag makipagsapalaran. Pinag-isipan niya kung maaari ba niyang lagpasan ang panlabas na kalasag upang direktang umatake sa loob. At isang mabilis at matalinong solusyon ang kaagad na pumasok sa kanyang isip.